You know, so may dumating tayong ibon. Shoutout kay Kuyang Zoilo Lam Texon. Dito yan sa, alam ko Texas siya eh. Okay, may pinadala siya sa ating ibon. Yeah, Corpus Christi, Texas. Okay, Kuyang Zoilo Lam Texon. Ito dumating na ibon mo. Mukhang may gumagalaw naman. So, tingnan natin. Okay, unboxing to. So, nang medyo pagod tayo at naglinis yung kabilang bahay. So, usually, pag may naglilinis, may nadudumihan. So, ganun sila. So, nalinis. Ewan ko, ba't ganun? So, naglinis sila. Nadumihan naman yung atin. So, lilinisin naman natin duming ginawa sa atin. So, yan lang. Wala tayong magagawa kundi intindihin. Ganun talaga buhay. Bawi na lang tayo sa ibang bagay. Okay, so ito na, ayaw pang magpabukas guys. Kasi ito lang gamit natin. Kailangan ko rin pala talaga to. Yun, finally, bukas na. Okay, ito, ang laman ng kahon ay tingnan natin, baka lumipad pa. Nako. Ang laman ng kahon ay isang napakagandang ibon. Okay, ito yung signature line niya na puti. So, ang kinalabasan niya ay Grizzle. Ayan, no. So, banded siya ng BEE 2026 358 red bands. So, cock looking. Ayan, no. Napakagandang ibon. Ito yung full sibling ng nanalo sa Texas Dash for Cash One Love Race. Okay, ayan, no. Kahinaan na naman to ni Kuyang Noel. So, medyo namayat siya, pero sa balangkas niya, maganda siya. Maganda balangkas ng katawan, maigsi buntot. Tingnan mo, halos yung buntot tsaka pakpak mag-abot lang. So, bigyan natin siya ng 1 week. Pabubukahin natin katawan nito. So, for now, babakunahan natin siya. Bigyan lang muna natin siya ng pambulutong. At stress pa to kasi. So, yung bulutong siguro hindi naman makakasama sa kanya yan. Just to make sure lang na hindi siya tatamaan. So, mukha siyang medyo dehydrated kasi yung paa niya, ayan, no, dry na dry. Tapos yung ilong niya, ayan, no. So, ayan, papikit-pikit, medyo stress tong ibon. Ayan, so bigyan natin ng Boss Jaguar Herbiotics natin. Pag nakainom to ng Herbiotics natin, matibay na to for sure. Okay, so ayan, so yung protocol natin, sprayan din natin siya ng mga pangkuto, gagawin natin lahat. And then after 3 days, purgahin ko, pa-recovering ko muna. At stress pa to eh. Pero yung karakas ng ibon na to, mukhang malakas to mag-recover agad. Hindi naman siya pumayat, medyo buo pa din. At least dumating siya ng buhay, yun ang mahalaga. Okay, so cock looking. At saka kung tingnan nyo, may mancha din yung sa buntot niya. So, usually sign yan ng pagiging cock. Pero sa forma pa lang niya, ulo niya, for sure cock. Tingnan natin sa paa. Obviously, sa paa cock din. So, meron pa tayong isang ginagawa, yung ginaganyan natin. Nako, eto. Tingnan natin. Yung theory nito is, pag bumababa daw, cock. Ayan. So, pag naka-retain na taas, it's hen. So, tingnan natin kung tama tayo o mali tayo. Okay. So, yan lang yung natin. Short video for today. Ayan yung ibon, no? Oh. Gandang ibon. Lahi ito ni Snow White.
Oh. So, comment kayo. Ano maganda pangalan natin dito? Kalahi niya si Snow White, guys. Si Snow White is pure white. Ito naman, may konting stain lang ng pagiging grizzle. Pero 99.9% ano to? White ang kulay niya. Pero syempre considered siya as grizzle kasi nga may manchang konti. Other than that, ayan no, napakagandang ibon. So shoutout sa iyo kuyang, ayan no. Upload natin to sa YouTube natin. Shoutout sa mga bago natin subscribers. Salamat sa mga nagtsatsaga sa atin. Hindi natin expect na kaka-reach lang natin ng 1,000 subscribers pero ang bilis progress. Hindi ko alam kung ano meron pero ganun siguro 'yun. Or siguro pag wala ka pang 1,000 dati, maraming restrictions. So now, ang bilis nila mag-progress so hindi tayo nga lang nakakapag-upload masyado kasi nga may busy tayo, pinaghahandaan natin yung event natin for Saturday at malalaman niyo yan in the next few days. So, in charge yung panganay kong anak, si Kuya Noah, si Jaguar Jr. ng pag-take ng video. Okay? And then shout out kay Kuyang Sim Tejadillo. Congratulations sa upcoming racing mo this coming Saturday. Unfortunately, sorry hindi ako makakarating kasi nagkasabay event natin. But babawi ako sa'yo sa ibang paraan. Okay? So, kita-kits tayo sa Modesto Masonic Center, 800 Rose Avenue. Dito lang yan sa Modesto. Sa Sabado, July 11 at 4 p.m. Okay? So, again, ito yung ibon ni Kuyang Zoilo ng Lamb Texan Loft. Signature line niya, guys. Mga whites at saka grizzle lang ang pinalilipad niya. For some reason, tanungin siya kung bakit. Kasi nga, kuminsan, pag kami kapitbahay mo, maarte sa kalapate, makakita ng kalapate, akala nila kalapate niya yun. So, he decided na mag-go sa white. At least kung hindi white, hindi siya pwedeng reklamo. So, it makes sense. Okay, so, hopefully, magaya din natin yung style niya. Malay nyo. Di ba? So, for now, nagde-develop pa lang tayo ng ibon. Nasa testing pa rin tayo ng mga in-acquire natin. Nakakachamba pa rin kahit pa paano. Salamat po. At doon pala sa nakikidalamhati tayo sa mga kalapatid sa dyan sa Pilipinas. I hope hindi nila ituloy yung total ban ng total banning ng kalapate or yung hindi nila pagpayag na magkaroon ng pigeon racing dyan. So, wala pa man siguro si Rafi Tulfo, may kalapati na. I'm not against him. Meron din siyang point about safety. Pero hindi naman siguro maganda na total ban yung kalapati. Kasi for some, yun lang yung way nila para maglibang. And then, syempre yung mga nade-depress, yun lang din yung outlet nila. So huwag natin ipagkait sa kanila yun. Sana i-consider nila, siguro bago tayo gumawa ng batas, make sure na magkaroon mo ng statistics. Ilan ba yung ibon na kalapati especially na nagiging problema sa aeroplano? So, I don't think so na major problem ang kalapate. So, bigyan naman natin sila ng dangal kasi naging unsung hero din to during war. Okay? So, may mga points sila, may mga point tayo. Siguro ang pinakamaganda dyan is yung restrictions around sa mga airport or sa mga paliparan. I think yun ang the best na gawin dyan. And then kung magpapalipad, stay away from those locations. So, para may giveaway, mag-giveaway tayo sa gusto nila, pagbigyan din nila kayo. So, nakikidalamhati ako sa inyo. I hope hindi matuloy yan. Comment din kayo kung anong suggestions para malay nyo makarating yung video natin sa kanila na pagbigyan kayo. I salute Rafi Tulfo kasi kinoconsider din niya yung safety. Pero hindi ako, ang against ako is yung total ban na sinasabi ng parang PETA na agree sila i-ban. So mag-aral muna tayo mag-gather muna tayong documents, paano ba talaga nakaka-perwish itong kalapate. And for sure, yung mga kalapate na encounter nila is hindi yun yung mga alaga natin. For sure, yung mga wild. Okay? So, hindi naman lahat ng kasalanan ng kalapate na nasa wild, kasalanan na rin ng mga fancier. Na, especially yung mga responsableng fancier na kamukha natin lahat. Okay? So, again, siguro naman marami tayong kalapatids dyan na nasa gobyerno. Sana ipaglaban nyo yung karapatan nyo. Okay? Kasi mahirap magaganyan kung hindi naman tayo gumagawa ng aksyon.
Okay, so again, bigayan lang. May punto ang bawat isa at marami rin naman paraan para maiwasan yung disgrasya. Okay, so hindi guaranteed dahil pag pinawalan mo to, kahit nga alaga na natin, pag pinawalan natin, hindi na atin to eh. Kasi pwedeng madisgrasya, pwedeng kainin ng hawk. So, ganun lang din yun. So, yung aksidente nangyayari, part ng buhay yan, pero kung may iwasan, well and good. So, syempre, ang mas pa-priority natin, ang buhay ng tao. Okay? So, nandito lang tayo sa middle, huwag niyo ako i-bash. So, again, magkaisa, tama na yung bashing kasi masyado ng problema ng gobyerno natin. It's time para umaksyon ng lahat para sa kaunlaran, that's it. Yung mga may propaganda na hindi maganda, stop it na lang. Alam mo naman natin ang dahilan. Tsaka yung mga ongoing na nangyayari ngayon, sana maging patas yung labanan. Okay? And so far, mukhang maganda naman. Fair yung nakaupo. So, shoutout sa inyo. Hindi ko na i-mention yun. And then, basta sana, lumabas ang katotohanan. Ganun lang. Okay? Again, eto si Boss Jaguar. Shoutout sa inyo lahat, sa bagong subscribers natin, sa mga hindi ko na shoutout sa inyo lahat. Sa tropang kalapatid sa Central Valley, okay, sa Kuya Bog, sa Hollister, Kuya June, Kuya Jake Chulani, Charlie, ng MRPC, kapatid natin si Kuyang Sim sa MRPC, si Skyloft, Kuya Jesse, 50 Caliber, Kuyang Oscar, si Joren Loft, si Kuyang Paul de la Cruz, Noel Espiritu, DHU yata, Wonders Love. So, kung may nakalimutan ako, pasensya na kayo, matanda na tayo. So, shoutout sa inyo lahat. Kay Mark Maghirang, sa mga kaibigan natin sa MRPC, shoutout sa inyo lahat. At sa lahat ng kaibigan natin sa buong mundo. At nakikiramay din ako sa pamilya Lopez, sa pinsang buo ko, na sa nangyaring trahedya. Isipin na lang natin na may mga nangyayari sa mundo na mahirap ipaliwanag, pero siya lang ang nakakaalam. So, piliin pa rin natin na unawain yung sitwasyon, magpatawad. At lahat naman tayo bago magkatawang buhay, magkatawang tao ay may kanya-kanya na tayong sinumpaan tungkulin. At I hope na makita niyo yung kapayapaan. After this, mag-move on lahat. Isipin na lang natin at magpasalamat tayo na nakasama natin siya sa 21 years. Short period of time. Pero hanggang doon na lang tayo. Okay? So, hopefully hindi na mag-escalate sa hindi maganda. Sana may mag-reach out din sa inyo. Yun pala ang point ko. Okay? So, lahat tayo malungkot. Magagawa natin ay pagdasal natin siya. Okay? So again, salamat sa inyo lahat. Masyado na humaba to. Short na sana at tingnan nyo, inaantok na oh. Alam nyo yung stress na stress. Okay. Pasensya ka na ha. O yan, alam nyo na. Rak-raka na.